Okay, na ta sa last topic sa lesson 6.1 mo ni ang natural base o ang applications pod aning natural base o ang application uban po ng application sa exponential functions in general. Okay, so is called the natural base. Okay? So muna ang tawag nato sa kaning transcendental number nga is called the natural base. So f of x is equal to e raised to x is the natural exponential function. Okay, so mga tawag niya. So e is defined, e is defined as the value that the expression 1 plus 1 over x raised to x approaches as x approaches infinity. Okay, so as magkadako ko ng value aning x, sa kani nga expression, magkaduol ta sa approximation nato sa value sa e. So, remember na ang e is an irrational number. Kuhaan siya? Non-terminating. So, it goes to infinity. Dayon, non-terminating and non-repeating. So, muna yung maka-irrational, di ba? Sa isa ka number. So, muna siya. So, makita nato diri sa table, ang value nato sa x. So, kung 1 ang atong x, 2. Then, as magkadako ang atong x, so, makita nato diri sa ubos nga 10 billion. Amo pa niya itong makuha nga approximation sa ato ang e. 2.718281828. So, as far as our table goes, mo ni ang ato ang pinaka best nga approximation sa e sa ani nga table. So, you can go to infinity. Okay, kung gusto kag mas precise gyud, depende na nimo kung pila ka decimal places imong gusto. Okay? So muna siya ang e. So, kung tanawon po nato ang graph sa e, kung mayroon tag e as a natural exponential function, e raised to x, so mo ni ang naa sa red nga line. Okay? Nasa tunga-tunga sa 2 raised to x o 3 raised to x. Okay? So, which makes sense pod kay tanaw na to din mas duol siya sa 3 raised to x kay ang value na to niya is 2.718 which is mas duol man siya sa 3. Okay? Pero ang behavior niya sa iyang graph pare-pareha ra gyapon og characteristics sa mga exponential functions. Other exponential functions. Okay, so ato to sa applications. So kung natay continuous compounding equation, so may tag amount a is equal to p multiplied by 1 plus r over n raised to nt. So ang p nato is the principal amount, ang r is the interest rate, and n number of compoundings in a year, then p is the number of years. Okay, so unsa man ang gamit sa e din So tanaw na to ang equation. Sa a is kung isulat na to balik. Okay, so kung atong i-manipulate ang equation, mag-substitute to og variable nga m which is equal to n over r. So ang makuha nato a is equal to p multiplied by 1 plus 1 over m, di ba? Kay r over n man niya, ang atong m is n over r. Ba? So, niya nt, ang n, sa kaning sa atong exponent nga nt, ang n diri is equal to mr, di ba? So, based aning equation, ma-derive na to ang n, which is equal to mr. So, kung i-substitute nato na sa ato ang equation din may mo siyang mrt. Okay? MRT. So, kung pwede nato siya i-express as 1 plus 1 over m raised to m
dayon raised to RT, diba? Raised to RT. So gikan na siya sa ato ang law of exponents. Diba? Sa ato ang law of exponents. So kung makita nato ang kaninga equation, ang kaninga expression din sulod sa brackets, is mo na ang E, diba? Mo na ang equation nato sa E. So ato ni siyang ma-express as ang kaninga equation as A is equal to P E raised to RT. Okay, so mo na siya. So kung gamiton nato ni sa isa ka problem, na to sa ubos. Okay, so we have a total of 20,000 pesos is invested with an annual interest rate of 2%. So sulat nato ang given. So ang principal amount nato is 20,000, di ba? And invested at an annual rate of 2%. So annual rate, so ang R nato is 2%, which is 0.02. Find the balance after 5 years if the balance is compounded continuously. So continuous compounding. So mo gini ang ato ang na-derive ng equation. Okay, so gamit ang ato ang equation, ang amount is equal to principal amount, ato lang i-substitute 20,000 multiplied by E, ang R and T 0.02 multiplied by 5. Okay, so ang amount is magkuha sa tag-calculator. Okay, so na natong calculator. Sige, 20,000 multiplied by E. So ang E dire is alpha, kani dire, di ba? E, and erase nato to 0.02 and multiplied by 5. Okay, so ang answer nato ani kay 22,103.418. 22,103.418. 22,103.418. Okay, so muna ang ato ang answer. Okay, so isa lang naka-application aning exponential equations, exponential functions. So daghan pa kayo ni siya different applications. So sa exponential functions in general, so magamit po din nato in modeling certain phenomena. So itong tan-aw nato dinhi ang kaning number of confirmed COVID-19 cases in India. So kung makita nato dinhi, dili kayo siya steep ang slope. Kaya kung mabantayan po ninyo ang sa ato ang graph, lahi ang scale sa atong x, lahi po ang scale sa atong y. Kung parehas pa na sila og scale, steep kayo ni nga slope ani nga graph. So ilan na ning different ang scale para for visualization purposes lang ni. Okay? So exponential growth ni siya ang spread of viruses. So ma-model na siya in terms of exponential functions. Pero ang pag-model ani nga mga phenomena, mo require na siya mga complicated nga mga functions. Okay, so kanipod tan-aw na to, klaro kayo ni bisag ang graph ang increase sa population. So grabe ka steep na. So within pila lang ka years, so since 10,000 BCE, almost stable lang. Then pag abot din hidapit sa dapit diri sa mid-14th century, after sa Black Death, grabe ang increase sa population sa whole world. Okay? So muna ang mga applications sa mga exponential equations. So that's all for this video, and I hope you learned something, and thank you for watching.